ito? Yung sa mga salaries ng teachers, nung araw talagang mababa ang pasahod, hindi sapat. Pero sa ngayon, tingin ko mas sapat na dahil sa mas marami na ngayon mga nasa pribado ng mga teacher, lumilipat sa public kasi alam nila mataas na sweldo. Medyo makakasapat na, makakasabay na sa mga gastusin nila sa kanilang pamilya. Sa tingin ko sapat na yon. Kung kinakailangan pa magdagdag, mas maganda ako. Yung po bang mga katulad niyo pong official, may ginagawa po bang hakbang para po mataas po yung sweldo ng mga teacher or madagdagan pa po yung benefits na matatanggap nila? Kung sa benepisyo, gusto ko talagang yung salary madagdagan pa. Dahil sa panahon ngayon, medyo tumataas pa rin ang bilihin, gasolina. Ang problema lang, kung kakayanin na pamahalaan na matulungan sila. Pero maraming mga pera, kaya lang hindi nakaupunta sa tama. Yan ang isang problema natin. Eh bilang alam niyo po ba kung magkano ang pondong nilalaan po ng bayan ng Santa Cruz para po sa mga teacher po sa public po, sa mapa elementary po or high school? Ang high school, ang nagpapasweldo niya ang Kapitolyo. Ang nagpapasweldo naman sa mga elementary, DepEd, yung sa DepEd sila eh. Sunod, ang munisipyo, nagbibigay sa local school board ng pondo. Meron silang ang pamahalaan bayan nag-allocate ng pondo para sa local school board na ang member nito, lahat ng principal, ang pinaka-chairman na yan, ang bayan. Doon, pinag-uusapan nila kung anong mga pagkakagastusan doon sa pondong iyon na ibinibigay ng pamahalaan. Halimbawa, ang mga principal, pero silang kanya-kanya, nagkakasundo sila, nag-uusap-usap kung saan nila gagamitin yung pondo nakalaan sa kanila. Kasi tayo, although hindi sapat, talaga hindi sapat yung binibigay, dahil yun naman ang nasa batas, sinusunod lang yun. Doon nakalagay kung bibili sila ng mga computer o kung ano mga kagamitan. Pinag-uusapan nila, nagkakaisa sila kung 16, kung di ako nagkakamali, 16 o 17 eskwela, elementary, ang pinutulungan ng pamahalaan. Ayan. Pag merong kalamidad, di ba ginagamit na evacuation center yung mga paaralan. Yun, pinabayaran ng pamahalaan kung halimbawa ang school ay nagamit, kagaya nun, ang Ibarra, nagamit na evacuation center para sa mga nasalanta ng bagyo. Yung dating binabayaran ng Ibarra, let's say, nagbabayad sila sa isang buwan ng 20,000 sa electricity, nadagdagan ng 25, naging 25,000, yung 5,000 doon, babayaran ng pamahalaan bayan kasi yun yung nagamit ng mga pakwis. Ang mga eskwela, mga elementary, ganun din. Sunod, pagka mayroong mga dumadating sa elementary, may dumadating na mga bisita, mga laro, ginagamit yung mga eskwela, isinasaayos ng pamahalaan yung mga facilities. Kung halimbawa ang kasillas hindi maayos, sasaayos yun, pintura para maging maganda sa paningin